Isang piling grupo ng mga tao ang ipinadala sa isang misteryosong liblib na isla sa gitna ng karagatan. Ang mga taong ito ay naging isang bagong lahi ng mga taong kilala bilang talented. Sa iba pang bahagi ng mundo, sila ay itinuturing na kanilang tanging pag-asa upang makaligtas sa digmaan sa pagitan ng sangkatauhan at ng mga dayuhang halimaw na dumating sa Earth upang sirain ang lahat ng sangkatauhan. Ang mga halimaw na ito ay karaniwang kilala ngayon bilang mga kaaway ng sangkatauhan. Nagsisimula ang kwento sa isang hindi kilalang taon, sa isang panahon ng early 2000s. Ang ating pangunahing bida ay isang batang lalaki na nagngangalang Nanao Nakajima, na nakatira dito sa islang ito kasama ng iba pang lahi ng talented na tao. Gayunpaman, maliwanag na ipinanganak siyang walang anumang mga talento, at sa gayon, nagdudulot sa kanya na maging isang kahihiyan sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya, na medyo kabaligtaran sa kanya. Inutusan siya ng kanyang ama na umalis kaagad at ipinadala sa academy na ito upang malaman ang kanyang talento. At kaya, malayo din siya sa pamilya niya. Ang islang ito ay tila isang uri ng training camp, o paaralan para sa lahat ng talented na tao, at ganap na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Ang isla ay hindi tumatanggap ng anumang komunikasyon mula sa labas ng mundo, maliban kung may tumawag sa guro mula sa punong tanggapan, na siyang mga may-ari ng isla at ang task force para sirain ang mga kaaway ng sangkatauhan. Si Nakajima ay isang outcast at paksa ng pambubuli sa klase dahil sa kanyang kawalan ng kapangyarihan, at minamaliit ng kanyang mga kaklase. Isang araw, ipinakilala ng guro ang dalawang bagong estudyante sa klase, ang una ay isang batang lalaki na nagngangalang Kyoya Onodera. Pagkatapos, ang bully na maingay, na nagngangalang Ijima Moga, ay hinihiling si Kyoya na ihayag kung ano ang kanyang talento, ngunit hinarang siya ng guro at sinabi kay Moga na ang kanyang talento ay nananatiling lihim. Dahil dito, pinaghihinalaan siya ni Nakajima na maaaring napakalakas niya, dahil ang mga gustong itago ang kanilang mga talento ay karaniwang may pinakamahusay na kakayahan sa klase. Pagkatapos, pumasok ang isang babaeng may kulay rosas na buhok na may masigla na personalidad, at ipinakilala ang sarili bilang Nana. Hindi niya inililihim ang anumang bagay, at agad na sinabi sa iba pang mga mag-aaral kung ano ang kanyang kapangyarihan, na pagbabasa ng isip. Ngunit hindi lamang siya nakakabasa ng mga isip, ngunit maaari rin siyang maghukay ng malalim sa isipan ng mga tao at tingnan ang kanilang mga nakaraang karanasan at alaala na mayroon sila mula sa isang mahabang panahon. Ipinapaliwanag niya kung paano siya palaging nakikinig sa panloob na boses ng mga tao, at gustong tumulong sa mga iyon kapag sobra silang nag-iisip. Sinabihan siya ng guro na umupo sa likod ng klase, at ito ay nagkataon na ang upuan ay sa tabi ni Nakajima. Nadiskubre niya kaagad sa isip ni Nakajima ang tungkol sa tingin ng iba sa klase sa kanya, dahil yun lang ang iniisip niya. Siya ay kinakabahan nang ang isang magandang babae tulad ni Nana ay umupo sa tabi niya, at hindi maisip kung paano ang isang batang babae na kasing ganda niya ay nais na kahit papaano ay tulungan siya sa anumang paraan. Dahil sa pagbabasa nito sa personality traits nito, gusto na nitong makipagkaibigan dito. Nagsisimula siyang malaman ang higit patungkol sa kanya gamit ang kanyang mga kapangyarihan, at natuklasan ang higit patungkol sa mga alaala sa nakaraang buhay ni Nakajima. Bago siya pumunta sa isla, at napagtanto na ang kanyang ama ay isang napaka-proud na milyonaryo, na nadismaya sa kanyang anak dahil sa hindi pagiging kapaki-pakinabang sa pamilya. Alam ni Nana na gustong gawin ni Nakajima ang lahat para makuha muli ang pag-aproba ng kanyang ama, bilang isang paraan ng pagpapanatili ng paggalang ng kanyang ama. Binigyan siya ng kanyang ama ng responsibilidad na pangalagaan ang relo ng pamilya, at ipinangako ni Nakajima na panatilihin itong ligtas. Alam din ni Nana na kailangang magkaroon ng pagkakataon si Nakajima na maging pinuno ng klase, isang bagay na ipagmamalaki ng kanyang ama, ngunit alam niyang hinding-hindi niya iboboto ang kanyang sarili. Kaya, mabilis na nagboluntaryo si Nana para sa kanya na maging bagong kinatawan ng klase, at itinuturo ang lahat ng kanyang pinakamahusay na mga katangian. Gayunpaman, ang dalawang pinakasikat na estudyante, sina Moga at Seiya ay bumoto din sa kanilang sarili. Nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang susunod na kinatawan ng klase. Sa sandaling ito, sinimula ni Kyoya na ihinto ang lahat ng pagtatalo, at sa halip ay nagmumungkahi ng duel match sa pagitan ng tatlo upang ayusin ito. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Nana si Nakajima sa bahay, at hiniling kung maaaring ipakita niya ito sa isla, dahil pakiramdam niya ay bago pa rin siya sa lahat. Habang nililibot siya ni Nakajima, pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakaraang buhay bago pumunta sa isla. At habang nagsasalita, muntik nang mahulog si Nana, ngunit mabilis siyang naligtas ni Nakajima. Sinabi niya sa kanya na naramdaman niya ang isang uri ng nilalang na itinulak siya palayo, at pareho nilang iniisip na maaaring isa ito sa mga kaaway ng sangkatauhan. Mamayang gabi, pareho silang naglalakad pabalik sa kanilang mga dormitoryo, at binanggit ni Nana ang relasyon ni Nakajima sa kanyang ama. Nakakainis ito dahil personal at private memories niya ang mga iyon na ayaw niyang pag-usapan kahit kanino. Gayunpaman, patuloy niyang sinusubukan at unawain kung ano ang nararamdaman niya, ngunit naiinis siya kay Nana dahil sa pagsasabi ng mga bagay na personal sa kanya.
Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit naging problema para sa kanya ang pagpili sa kanya upang maging class rep, dahil sa paraang iyon ay sa wakas ay mapapatunayan niya ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno sa kanyang ama, na siyang gusto niya sa lahat. Ngunit sinabi ni Nakajima kay Nana na ang pagboto sa kanya ay walang kabuluhan, dahil imposibleng manalo siya dahil wala siyang anumang talento. Kinabukasan sa paaralan, si Moga, ang Fire Wizard, at si Seiya, ang Ice Wizard, ay handang lumaban para sa posisyon na maging bagong class rep. Pumasok sila sa larangan ng digmaan at gumamit ng sunod-sunod na pag-atake laban sa isa't isa. Hanggang sa gumamit si Seiya ng Ice Magic para e-freeze ang kanyang mga binti, at manalo laban kay Moga. Pinahiya nito ang bully, na nagpapagalit sa kanya. Kaya, ginagamit ni Moga ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang bumuo ng isang malaking fireball at inihagis ito kay Seiya, ngunit halos tumama ito sa buong klase, hanggang sa tumalon si Nakajima sa daan, at pinatigil ang malaking putok ng apoy. Sa gayon, inilalantad ang kanyang nakatagong talento. Lumalabas na ang kapangyarihan ni Nakajima ay ipawalang bisa ang mga talento ng ibang tao, para mapigilan niya ang kakayahan ng ibang tao. Sa mga kadahilanan, inilihim niya ito dahil sa tingin niya ay walang kwenta ito kumpara sa kapangyarihan ng ibang tao. Gayunpaman, lahat ay nagulat dito, at pinasalamatan si Nakajima. At dahil sa ginawa niya, naging bagong class representative siya. Nagpasya si Nakajima na dapat niyang pasalamatan si Nana sa pagiging nag-iisang kaibigan niya sa klase, at ang tanging tao na tumayo para sa kanya, kaya nagkita silang dalawa sa gilid ng bundok. Nagsisimula silang pag-usapan ang tungkol sa mga kaaway ng sangkatauhan, at ang posibilidad na mayroong isang nanghimasok sa paaralan, dahil ang mga halimaw na ito ay maaaring gumaya ng anumang anyo, maging ang mga anyo ng tao. Kaya kahit isang estudyante ay maaaring maging isa sa mga halimaw na ito. Sa sandaling ito, ang cute na katauhan ni Nana ay nagbabago sa isang madilim, at inihuhulog niya ito mula sa bangin. Nalilito, nakahawak si Nakajima sa isang manipis na lubad para sa mahal na buhay, at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Ito ay nang si Nana ay nagpahayag kung paano siya ay talagang isang walang talento na estudyante, at hindi bahagi ng kanilang talented na lahi. Siya ay talagang isang normal na tao, at lumalabas na ang mga kaaway ng sangkatauhan na pinaghahandaan ng mga talentadong estudyante upang labanan, ay hindi talaga umiiral, at walang mga higanting halimaw na nabasa nila sa kanilang mga aklat-aralin. Ngunit sa katotohanan, ang tunay na mga kaaway ng sangkatauhan, ay sa katunayan, ay ang mga talentadong nilalang. Ipinaliwanag niya kay Nakajima na mga 5 taon na ang nakalipas, ang mga normal na tao ay nagkasakit at naging mga talented na individual na ito, na mabilis na dumarami sa buong mundo. Ang mga bagong anyo ng mga tao na maaaring magkaroon ng mga espesyal na kapangyarihan, ay tumigil sa paggamit sa kapangyarihan nila na labanan ang krimen at tulungan ang sangkatauhan. Ngunit sa halip, ginagamit nila ang mga kapangyarihang ito para sa kanilang sariling mga benepisyo at pinansyal na pakinabang, sinisira ang mundong alam natin, lumalabag sa lahat ng batas, at sa kalaunan ay nagsimula ito ng digmaan sa pagitan ng mga talentadong tao at ng mga normal na tao. Talagang nanalo ang sangkatauhan sa digmaan, at pagkatapos manalo sa digmaan, ang pinakabatang talented na nilalang na nakaligtas, ay nakahiwalay na ngayon sa malalayong isla na ito, malayo sa totoong mundo. At mula sa isang murang edad, lahat sila ay tinuruan at sinasanay dito upang maging mga superhero sa Earth, at dapat matuto kung paano talunin ang mga kaaway ng sangkatauhan, ngunit iyon ay isang bagay na ginawa ng mga normal na tao. Dahil sa katotohanan, inilalagay lamang nila ang mga talented na tao sa mga islang ito, upang ang mga normal na tao ay manatiling may kontrol sa mundong alam natin. Kaya't itinakda nila ang lihim na operasyong ito, na kung saan ay upang maalis ang mga talentadong nilalang bago nila ma-master ang kanilang mga supernatural na kakayahan. Para dito, kailangan nilang magpadala ng isang regular na tao sa isla upang malaman ang kanilang mga kakayahan, at pagkatapos ay patayin sila. Ang infiltrator na pinadala nila this time ay si Nana. At kahit na siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang kapangyarihan, siya ay talagang may superior na katalinuhan, at isang mahusay na hukom ng pagkatao. Kaya kasama ang kanyang hindi kapani-pani walang mahusay na deductive na kakayahan at mataas na IQ, madali niyang mapapaniwala ang ibang mga estudyante na may talento siyang magbasa ng isip ng ibang tao. At sa ganoong paraan, makakasalamuhan niya ang mga talented na nilalang. Ang kanyang misyon na ibinigay ng Human Headquarters ay alamin ang mga kapangyarihan ng mga talented na tao, at tapusin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari. Ang una niyang target ay si Nakajima, ngunit napatay na siya ngayon, kaya kailangan niyang magpatuloy at tapusin ang iba pa. Kinabukasan, ang klase ay tumungo sa lawa, at dito, nasaksihan ni Nana ang tunay na lakas ng mga kakayahan ni Seiya sa pag-yellow. Nang na-freeze niya ang buong Lakewood sa loob ng ilang segundo, napansin ni Nana kung gaano kakapal ang yelo, at maaaring maghinuha na aabuti ng hindi bababa sa 5 araw para ganap na matunaw ang lahat. Mamaya sa klase, umupo si Nana kasama si Seiya, at nakakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang talento. Ngunit samantala, binubuli ni Moga ang isa pang estudyante. Pumasok si Moga upang suntukin ang biktima, ngunit hindi inaasahang napabagsak. Nagkataon na ito ay ginawa ni Shibusawa, isa pang talented na estudyante na kayang manipulahin ang oras.
Nakikipag-usap si Seiya kay Nana tungkol sa mga kakayahan ni Shibusawa, at kung paano siya ang pinakamakapangyarihan sa buong klase, dahil si Shibusawa ay maaaring magpahinto at magpabalik-balik sa paglipas ng panahon, at baguhin ang hinaharap ng ilang mga sitwasyon. Nang marinig ito, minarkahan siya ni Nana bilang kanyang susunod na target dahil siya ay tila masyadong overpower, at maaaring masira ang kanyang napakahalagang layunin na tapusin ang bawat talented na tao sa isla. Kaya't sa sinabing iyon, nakipagkita si Nana kay Shibusawa para sa tanghalian, at gumawa ng isang cute na maliit na aksyon na siya ay may crush sa kanya, para lamang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang mga kapangyarihan. Gusto niyang malaman ang lahat ng limitasyon at kahinaan nito. Natutuklasan niya na maaari lamang siyang bumalik sa nakaraan sa loob ng maximum na 24 na oras. Maaari rin siyang bumalik ng mas maraming oras habang naglalakbay siya sa nakaraan. Ngunit ang paggawa nito ay magpapapagod sa kanya ng hindi kapani-paniwala. Gumawa si Nana ng plano kung paano papatayin si Shibusawa. Ngunit sa sandaling ito, ang misteryosong puting buhok na estudyante, isang bagong batang lalaki na pumasok din noong araw na pumasok si Nana, na nagngangalang Kyoya, at ang talento ay nananatiling lihim pa rin, na sumali sa kanilang pag-uusap, at tila nagtatanong kay Nana tungkol kay Nakajima. Mukhang interesado at nag-aalala si Kyoya sa kanyang biglaang pagkawala. Gayunpaman, itinulak ni Nana ang salaysay mula sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtawag kay Kyoya na isang kaaway ng sangkatauhan, dahil siya ang hindi naghahayag ng kanyang mga kapangyarihan. At ang walang kaalam-alam na si Shibusawa ay pumanig kay Nana, na tila gusto niya ito. Kaya lumayo na lang si Kyoya para maiwasan pa ang pagdududa. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan kay Kyoya, tila nag-aalala na ngayon si Shibusawa tungkol sa sitwasyon ni Nakajima, at gusto ring tuklasin ang higit pa tungkol sa biglaang pagkawala ni Nakajima, at sinabi niya kay Nana na tutulong siya na subukan at mahanap ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi alam na ito ay haantong sa kanyang pangwakas na pagkamatay, dahil naipadala siya ni Nana sa eksaktong sandali sa oras na ang lawa ay kakayelo lamang ni Seiya, at sa gayon ay nakulong siya sa ilalim ng lawa, na magyayelo sa loob ng hindi bababa sa 5 araw, kaya magpaalam na sa ating kaibigang si Shibusawa. Naalis na ngayon ni Nana ang dalawang target, ngunit ang tanging problema niya ay ang bagong batang lalaki na si Kyoya, na nagsisimula ng maghinala kay Nana, at mayroon ng ideya kung ano ang nangyayari dito. Lumalabas na maaaring magkapareho sila sa ilang mga paraan, o maaaring mas matalino pa siya, ngunit kailangan pa rin itong malaman ang tunay na talento nito. Kaya inaako niya sa kanyang sarili na gawin ang anumang paraan na kinakailangan upang ipakita ang kapangyarihan ni Kyoya para makaisip siya ng paraan para tapusin siya sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa kanya, kaya nagsimula siyang sundan siya sa paaralan. Sa paggawa nito, natuklasan niyang nagpapakain siya ng isang pusa sa lugar ng janitor, at palagi siyang bumibili ng isang kahon ng gatas, na pinapainit niya at pinapakain ito sa pusa na gala araw-araw tuwing tanghalian. Nang maglaon, nilapitan siya muli ni Nana sa ilalim ng konteksto ng pagnanais na maging kaibigan niya, at kaya niya ito iniimbitahan sa kanyang silid, na tila mas mukhang isang silid aklatan sa halip na isang normal na silid ng kama ng lalaki. Gayunpaman, nabibigyan niya si Nana ng maraming iba't ibang mga pahiwatig, na magagamit niya upang simulan ang pag-unawa sa kanyang lihim na kapangyarihan. Pagkatapos tumingin sa paligid ng kanyang silid, napagpasyahan niya na ang isa sa mga kahinaan ni Kyoya ay wala itong pang-amoy, dahil tila may mga label siya sa lahat ng kanyang pagkain at mga pamilihan, at ang mga label na ito ay mayroon ding mga petsa ng pag-expire. Kaya nahulaan din niya na hindi nakakakita ng kulay si Kyoya, at permanenteng black and white ang paningin nito. Pagkatapos ng ilang maikling deduction, nagsimula silang dalawa na maglaro ng mga video game ng magkasama, at ibinunyag niya na mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae, na isa ring talented, at ipinadala sa islang ito. Gayunpaman, hindi na siya muling nakabalita mula sa kanya, kaya ang layunin niya sa isla, maliban sa pag-aaral ng mga kaaway ng sangkatauhan, ay alamin din kung ano ang nangyari sa kanyang nakababatang kapatid na babae, at iniisip niya na anuman ang nangyari kay Nakajima, ay magdadala sa kanya sa pag-alam ng mga sagot. Hiniling ni Kyoya kay Nana na samahan siya sa pinangyarihan ng krimen ni Nakajima, at muling nagtatanong sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit napakamapagduda nito, at gusto niyang ihayag pa nito ang tungkol sa sarili niya dahil napakahiwaga niya, at gumawa siya ng dahilan na tinatakot siya nito. Kaya sa pagkakataong ito, tinanong siya ni Nana kung ano ang kanyang tunay na talento, ngunit si Kyoya ay nakakuha ng higit na kalamangan at nagsimulang magduda kung siya ay talagang talented, at nababasa ang isip ng mga tao, dahil ang talento ni Kyoya ay ang lahat ng kanyang iniisip. Pero kahit papaano, hindi pa rin niya alam kung ano yon. Ngunit dahil walang sapat na katibayan si Kyoya na hindi siya talented, o anumang patunay na sangkot siya sa pagkawala ni Nakajima noong gabing iyon, hindi pa niya ito masisigurado. Kaya hinayaan na lang niya ang lahat sa ngayon, at pagkatapos ay tinanong si Nana kung dapat ba silang maging magkaibigan, at pumayag siya. Kinabukasan, naghanda si Nana ng bitag kay Kyoya, matapos malaman ang kanyang pang-araw-araw na gawain ng pagpapakain sa pusa sa kanyang lunch break, at binuksan niya ang gas sa loob ng shed.
Ginagawa niya ito sa paraang kapag binuksan niya ang kalan, ang buong shed ay sasabog, na magiging isang mahusay na paraan upang ipakita ang kanyang talento. Pagpasok ni Kyoya sa shed, wala siyang maamoy, at binuksan niya ang kalan, kaya sumabog ang buong shed, at nakita si Kyoya na nasusunog ng buhay sa sahig. Nagkukunwaring inosente, nilapitan ni Nana ang nasunog na katawan ni Kyoya, at sumigaw sa kanya, na nagsasabing hihingi siya ng tulong. Ngunit sa kanyang pagtataka, hinawakan ng kalahating patay na si Kyoya ang binti ni Nana, na sa wakas ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, na siyang immortalidad. Kaya kahit anong gawin ng sinuman sa kanya, imposibleng patayin siya, at dahil siya ang unang dumating sa eksena, iniisip niya ngayon na siya ang kaaway ng sangkatauhan. Ngunit pagkatapos, inamin ni Kyoya na hindi pa niya nasisigurado, at huminahon siya, at ngayon ay may ibang pag-iisip, at iniisip na baka sinusubukan lang talaga siya ni Nana na tulungan, at bumalik siya sa realisasyon, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Nana, at sinabing sana maging magkaibigan pa rin sila sa ngayon. Hindi maaaring pag-isipan si Nana na siya ang pangunahing salarin ni Kyoya, kaya gumawa siya ng plano para alisin ang sarili sa hinala. Nang maglaon sa araw na iyon, nakilala ni Nana ang isang mabait na batang babae na nagngangalang Michiru, na isang medyo clumsy na babae, ngunit siya ay masyadong mabait na tao. Ang kanyang kakayahan ay binubuo ng pagpapagaling ng sinuman sa mismong lugar, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang laway. Mas nagiging malapit siya kay Michiru sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa mga bully sa klase, at naging matalik silang magkaibigan. Gayunpaman, ginagawa lang niya ito dahil kailangan niya si Michiru para sa susunod niyang plano. Sa gabi, nagpasya si Nana na saksakin ang sarili niyang likod. Pagkatapos, sumigaw ng malakas si Michiru, at sinalubong sila ni Kyoya sa pinangyarihan ng krimen. Ginawa ito ni Nana na masaksak dahil alam niyang ililigtas siya ni Michiru. Nang tanungin kung sino ang gumawa nito sa kanya, sinabi sa kanila ni Nana na ito ay isang kagagawa ng kalaban ng sangkatauhan, at na ang mga kaaway ng sangkatauhan ay maaari ding maging invisible. Ngunit matapos marinig ang kanyang kwento, hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Kyoya, at naghinala siya, na maaaring sinaksak niya ang sarili. Ngunit muli, sinabi niya sa kanyang sarili na nanghuhula lamang siya gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagdetective, at walang tunay na matibay na katibayan na ginawa ito ni Nana sa kanyang sarili. Kinabukasan sa panahon ng klase, napagpasyahan nila na si Nakajima ay pinatay ng isang kaaway ng sangkatauhan, at sa makatuwid, kailangan nilang pumili ng bagong kinatawan ng klase. Nakuha ni Nana ang tiwala ng klase para sa pagiging matapang na harapin ang isang kaaway ng sangkatauhan, at nakaligtas sa isa, kaya nagpasya silang gawin siyang bagong pinuno ng klase. Ang una niyang utos bilang pinuno ng klase ay utusan ang isang partikular na mag-aaral na malaman ang higit pa tungkol sa iba pang mga mag-aaral at simulan ang pagsusulat ng mga kakayahan ng lahat. Ang kanyang napakatalino na dahilan para dito ay kailangan nilang ihanda ang lahat para sa paparating na pag-atake, at gumawa ng dahilan na ang mga halimaw ay nasa isla na. Gayunpaman, nakaapekto ito sa kanya. Nang matapos ang klase, nakatagpo siya ng isang batang lalaki na nagngangalang Tsunekichi, na nagpapakita sa kanya ng larawan ng kung ano ang mangyayari sa kanila sa susunod na ilang oras. Inihayag niya kung paano siya may kapangyarihang makita ang hinaharap, at hiniling kay Nana na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Nana na ang kanyang mga larawan ay mula sa hinaharap, at habang siya ay nananaginip, ang mga mangyayari ay nakukunan sa 5 mga larawan sa isang pagkakataon, at sasabihin nila sa kanya ang hinaharap, na isang bagay na 100% mangyayari ng walang pag-aalinlangan. Dahil ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagkakamali na sabihin ang hinaharap, si Tsunekichi ay kumukuha ng mga larawan mula noong siya ay dumating, at inihayag kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang pagpatay kay Nakajima, at alam din niya ang tungkol sa kanyang pag-trap kay Shibusawa, ang teleport time travel boy, sa ilalim ng lawa. Kaya ngayong alam na niya na siya ang susunod na papatayin ni Nana, nagpasya siyang i-blackmail siya sa pagsasabing sasabihin niya sa iba ang tungkol sa kanyang pagiging tunay na kaaway ng sangkatauhan. Gayunpaman, bilang kapalit ng kanyang pananahimik, hiniling niya na maging kasintahan niya ito, at pagkatapos ay dinala siya sa kanyang silid. Pinapamasahe niya ito at pinapalipas ng gabi kasama niya. Sa sandaling iyon, pinagmamasdan niya kung paano gumagana ang kanyang kapangyarihan, sa loob ng mga larawan habang siya ay nananaginip, at nakakita siya ng isang larawan na ayaw niyang makita niya. Kaya tinatago niya ito. Kinabukasan, nang magising si Tsunekichi, napagtanto niyang 4 na lang ang larawan dito, kaya isang litrato ang kulang. Dahil maaari lang siyang kumuha ng maximum na 5 larawan sa isang pagkakataon, isang bagay na hindi alam ni Nana, at sinisisi niya siya sa pagkuha nito. Nahanap niya ang larawan sa bulsa ni Nana, at ang larawang pinag-uusapan ay nagsiwalat kung paano talaga nanalo si Tsunekichi sa laban nila ni Nana, at ninakaw ni Nana ang larawan dahil gusto niyang maramdaman niya na siya ang mas may kapangyarihan. Upang makuha ang kalamangan sa kanya, sinabi niya sa kanya na anuman ang mangyari, ang lahat ay mangyayari ng eksakto tulad ng hinulaan niya sa mga larawan. Kaya kinabukasan 10:00 ng gabi, nagkita silang dalawa sa tagpuan sa shed.
Ito ang eksaktong oras na naganap ang larawan, at upang baguhin ang kapalaran ng mga larawan, mayroon siyang ilang nakalalasin na karayom sa kanyang bulsa sa likod, at itinapon ito sa sahig 5 minuto bago siya dumating. Pagkatapos ay hinawakan niya ang lubid at lahat ng bagay ay nangyayari tulad ng ginawa nila sa mga larawan. Ngunit nang sasamantalahin na siya nito, bumagsak siya sa sahig, sa tabi mismo ng mga karayom, at ginamit ang mga ito para salakayin si Tsunekichi. Pagkatapos niyang mamatay, ibinunyag niya na itinago niya ang tunay na ikalimang larawan, at lumalabas na ang imahe kung saan siya ay tila patay na, ay hindi talaga totoo, ngunit ito ay isang larawan na kinuha mismo ni Nana, at itinago niya ito sa kanya, dahil alam niyang hahanapin niya ito, at pagkatapos ay isipin na iyon ang totoong nangyari. Gumamit lang siya ng pekeng larawan upang linlangan si Tsunekichi, at ang tunay na larawan na kinuha niya sa kanyang mga panaginip ay talagang patay na siya sa sahig, kasama si Kyoya na bumubulusok sa pintuan, na mangyayari anumang segundo ngayon. Ipinaliwanag ni Kyoya na nalaman niyang magkasama sila dahil naglibot si Tsunekichi, sinasabi sa lahat na girlfriend na niya ngayon si Nana, at kakaiba ang kanyang kinikilos. Naisip ni Michiro na maaaring may problema si Nana, at pumukaw ito sa interes ni Kyoya. At sama-sama, siniyasat nila ang silid ni Tsunekichi, at doon, nakita nila ang larawan ni Nana, patay sa sahig at si Tsunekichi ay nakatayo sa ibabaw niya, at kaya alam nila ang tungkol sa lokasyon na kanilang kinaroroonan, ay dahil nakilala ni Kyoya ang PE shed. Nang maglaon, nakita ni Kyoya si Nana pabalik sa silid ni Tsunekichi pagkatapos niyang mamatay, kaya hinarap niya si Nana tungkol sa kapangyarihan ni Tsunekichi. Dahil alam ni Kyoya na anuman ang mangyari sa mga larawan ni Tsunekichi, 100% ay palaging magkakatotoo, isang bagay na patuloy na ipinagyayabang ni Tsunekichi. Pero kahit papaano, buhay pa rin si Nana. Ang lahat ng ito ay humantong sa pagdidoct ni Kyoya na ang larawan ay sa katunayan ay isang pekeng larawan, at marahil ay kinuha mismo ni Nana, upang manipulahin si Tsunekichi, at gawin itong ibaba ang kanyang bantay sa isang tiyak na oras, para manalo si Nana sa pakikipaglaban sa kanya. Ngunit muli, si Kyoya ay nag-iisip lamang ng lahat ng ito sa loob ng kanyang ulo, at wala pa ring tunay na katibayan na ito ay totoo, at wala pa ring mapatunayan ang kanyang mga teorya sa ngayon, kaya muli, hinayaan na lang niya ito. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Kyoya na si Nana ang naglalaro sa lahat, at ngayon ay kailangang makahanap ng patunay na ang may kagagawan ay si Nana, para masabi niya sa buong klase. Lahat ay umalis sa PE shed, maliban kay Michiro, na sinusubukan pa ring buhayin si Tsunekichi gamit ang kanyang healing powers. Habang ginagawa iyon, naramdaman niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang jacket, at inilabas iyon nang pumasok sa silid ang mukhang nagbabantang si Nana. Nasulyapan ni Michiro ang larawan ng hinaharap na pangitain ni Tsunekichi na itinulak ni Nana si Nakajima palabas ng bangin. Gayunpaman, ang mabait na si Michiro ay may labis na paghanga kay Nana, at naniniwala siya ng sinabi ni Nana sa kanya na hindi laging nahuhulaan ni Tsunekichi ng tama ang hinaharap, at maaaring isa lamang ito sa kanyang mga panaginip at mali ang litrato. Ang araw ng libing ni Tsunekichi ay narito na, at ang mga tensyon ay tumataas dahil sinabi na ang mga kaaway ng sangkatauhan ay lumalapit sa kanila. Hinihiling ni Kyoya na bago nila itapon ang bangkay, gusto niyang magpa-autopsy, habang ginagawa ni Nana ang lahat para maiwasan ito. Nang bubuksan na ni Kyoya ang kabaong, nagsimula itong buksan mula sa loob ng bangkay ni Tsunekichi. Ito ay nang ang isang tahimik at karaniwang absent na batang lalaki sa klase ay humakbang sa harapan, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang necromancer. Sinabi niya sa klase na ang kanyang talento ay buhayin ang mga patay, at makakuha pa ng impormasyon tungkol sa kanilang kamatayan, at maging ang gamitin ang kapangyarihan ng bangkay kung nais niyang gawin ito. Sa isang desperadong pagtatangka na pigilan ang lahat ng ito, inanunsyo ni Nana na naririnig niya ang iniisip ni Tsunekichi habang siya ay isang zombie, at siya ay nasa labis na paghihirap at nais na magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos ay napagkasunduan na gagawin nila ang mas kagalang-galang na paraan ng paggawa ng autopsy. Nang gabi ring iyon, sinundan ni Nana si Shinji, na minarkahan siya bilang kanyang susunod na target dahil ang kanyang mga talento sa muling pagbuhay sa mga patay ay isang malaking problema para sa kanyang misyon, dahil maaari niyang imbestigahan ang mga tao kung ibabalik ni Shinji ang iniimbestigahan bilang necromancer. Natuklasan niya na may relasyon si Shinji kay Yuka, isang batang babae sa klase na may superhuman strengths. Nakipagkaibigan siya sa kanilang dalawa, at napagtanto niya ang isang mas malaking paghahayag, na si Yuka ang aktwal na necromancer, at si Shinji ay talagang isang patay na bangkay, at nireanimated lamang ni Yuka. Nalaman ni Nana ang mga kahinaan ni Yuka, at nagplano kung paano siya tatapusin. At kalaunan ay nakuha siya sa isang marupok na posisyon at ginamit ang kanyang mga lason na karayom at tinapos siya. Pagkatapos, sumulpot si Nana sa likod ng isang batang babae na nagngangalang Habo sa kagubatan, at tinanong siya kung nasaan ang kanyang kaibigan na si Kaori. Kaya sinabi ni Habo kay Nana na nakipag-away siya kay Kaori, at bumalik na siya sa dormitoryo. Dahil alam niyang wala si Kaori, ginamit ni Nana ang pagkakataong ito para tusukin ng lason na karayom si Habo, at kinuha ang kanyang telepono, hinihiling kay Habo na ibigay sa kanya ang passcode sa telepono, at kung ibibigay niya sa kanya ang code, bilang kapalit, ibibigay sa kanya ang antidote.
Pagkatapos ay mabilis na sinabi sa kanya ni Habo ang password, ngunit iniwan lamang siya ni Nana sa kagubatan upang mamatay. Pagkatapos nito, hinanap ni Nana ang silid ng kanyang kaibigan na si Kaori at gumamit ng isa pang nakakalaso na karayom upang malason ang mga contact lens ni Kaori. Nang maglaon sa araw na iyon, dinala ni Nana sina Kyoya, Michiru, Seiya, at Moga sa kagubatan, upang ipaliwanag kung paano niya nalaman na si Yuka ang tunay na necromancer, na bumubuhay ng mga tao mula sa mga patay, at siya ang nag-reanimate sa katawan ni Shinji, dahil na in love siya kay Shinji, at gusto niya itong makasama habang buhay. Sinabi sa kanila ni Nana na sa huli, pinagsisihan ni Yuka ang paggawa nito, at pagkatapos ay nagpakamatay. Mas matindi ngayon ang hinala ni Kyoya kay Nana, dahil nagpupumilit si Nana na pagtakpan ang mga pagpatay. Ang ibang mga kaklase, lalo na ang loyal na si Michiru ay ayaw pa ring maniwala. Sa mga dormitoryo, ang grupo ay nakarinig ng hiyawan. Pagtakbo sa kwarto ni Cory, nakita nilang patay na siya. Habang sinisiyasat ni Kyoya ang eksena, nalaman niyang nalason si Kaori sa pamamagitan ng kanyang contact lens. Binanggit ni Michiru kung paano ginagawang lason ng talento ni Habo ang kanyang laway, kaya pinaghihinalaan ni Kyoya si Habo sa halip na si Nana. Matapos tingnan ang telepono ni Cory, sinabi ni Michiru kay Kyoya na huling nag-usap sina Kaori at Habo noong nasa gubat sila kasama si Nana. Kaya, kumbinsido na pinatay ni Nana si Kaori. Sinabi ni Kyoya sa ilang kaklase nila na si Nana ang may kasalanan. Matapos ipaliwanag ang kanyang ebidensya laban kay Nana, sinimulan ni Kyoya na hanapan si Nana para sa telepono ni Habo bilang kanyang pangunahing ebidensya. Matapos hanapan si Nana at hindi mahanap ang telepono para patunayan ang kanyang mga sinasabi, humingi ng tawad si Kyoya kay Nana. Pagkatapos, sinigawan siya ni Michiru dahil sa paglalagay kay Nana sa lahat ng mga pagbibintang na ito, at sinabi ni Nana sa grupo na naririnig niya ang boses ng espiritu ni Habo, na sinasabi sa kanila na huwag maghinala sa sinuman mula sa parehong silid-aralan. Kinagabihan, pinuntahan ni Michiru si Nana na nagbabantay sa mga dormitoryo sa gabi sa lookout duty. Sa kanyang matamis na paraan, nag-aalok siya na mag-lookout para makapagpahinga si Nana, ngunit bigla niyang pinahit ang isang switch. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mukha, at hinawakan niya ang isang blade kay Nana, tinanong siya kung ano ang kanyang tunay na talento. At tila, pinaghihinalaan ni Michiru na siya ay nasa isla para sa iba pang mga kadahilanan. Nahuli nito ang bantay ni Nana, ngunit mabilis siyang pumasok at dinasarmahan siya, nasugatan ang kanyang kamay. Kinabukasan, dinala ni Nana si Michiru sa bangin para harapin siya, alam na hindi talaga si Michiru ang taong iyon dahil binandahan niya ang kanyang sugat sa kamay, sa halip na pagalingin lamang ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos kaagad, ang hugis ni Michiru ay nagbago sa isang lalaki na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Jin, at sinabi kay Nana na dati siyang pumapasok sa paaralang ito. Pagkatapos, dinala niya si Nana sa kanyang lihim na kuweba, at inalok ni Jin si Nana ng kape. Habang gumagawa siya ng isang tasa ng kape, inihayag ni Jin na siya talaga ang gumaganap bilang pusa na pinapakain ni Kyoya sa tanghalian, at 5 taon na ang nakalilipas, ang kanyang mga kaklase ay naglaban sa isa't isa. Gayunpaman, naglagay si Nana ng lason sa inumin, na nagpapatay kay Jin. Nang naisip ni Nana na mamamatay na siya, nag-dial ng kanyang telepono upang tawagan ang komite upang magulat tungkol sa pagkamatay ni Jin. Hinawakan ni Kyoya ang kanyang telepono, na pagkatapos ay nag-transform kay Michiru at kay Seiya. Pagkatapos ay napagtanto ng natatakot na si Nana, na maaaring kopyahin ni Jin hindi lamang ang hitsura kundi pati na rin ang kapangyarihan ng sinumang gusto niya sa lugar, ngunit tumakbo si Nana upang makatakas sa kuweba. Kaya nag-transform ng anyo si Jin kay Moga, at naghagis ng napakalaking bola ng apoy upang pigilan siya. Matapos pigilan si Nana, napabagsak siya, at muntik nang mawalan ng malay. Pagkatapos, si Jin ay nagpatuloy sa pagtatanong kay Nana tungkol sa sitwasyon ng kanyang pamilya, bilang isang paraan upang magkaroon ng tiwala sa kanya, at si Nana ay nagbukas pa ng kaunti kay Jin, at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga magulang na namatay. Ito ay dahil sa ang isang talented na tao ay pumasok sa kanilang bahay isang gabi at ninakawan ng lugar, at pinatay din ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng usapan, sinabi ni Jin kay Nana na gusto niya talaga siya, at alam niya kung ano ang pakiramdam na nasa posisyon niya, dahil pinatay din niya ang lahat sa isla maraming taon na ang nakalipas, at mula noon, nagtatago siya sa kuweba. Pagkatapos, binalaan ni Jin si Nana na mag-ingat, at pinaalam sa kanya na maaaring hindi lang siya ang assassin sa islang ito, dahil sinisiyasat ni Jin ang ibang intensyon ng mga estudyante maliban sa kanya. Pagkatapos, nagising si Nana sa kama ng tunay na Michiru na ganap na gumaling ang likod. Ang pagiging mapagmahal ni Michiru ay nakaaapekto kay Nana na buksan ang tungkol sa kanyang nakaraan, na pinag-uusapan ng tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, na nag-iwan kay Nana bilang isang ulila sa murang edad. Pagkatapos magbukas, tinitingnang mabuti ni Nana at pinag-aaralan si Michiru dahil tila napakabait niya sa kanya, at sa tingin niya ay lihim na sinusubukan ni Michiru na imbestigahan siya. Napagtanto niya na si Michiru ay maaari ding may madilim na panig tulad ng iba. Alam ni Nana na kailangan niyang tapusin siya balang araw, ngunit sa ngayon ay tila wala siyang makitang dahilan para gawin iyon. Kaya, hinayaan niya siya.
Sa libing ni Yuka, Shinji, at Cory, hiniling ni Kyoya sa guro na hayaan siyang makipag-usap sa mga nakatataas sa susunod na tawagan nila ang paaralan para maipaliwanag niya ang lahat ng nangyayari. Habang tumatagal, nakita ni Nana si Michiro na bumagsak dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Nang maglaon, sa silid ni Nana, muling lumitaw si Jin, at sinabi kay Nana na ibabalik lamang niya ang kanyang telepono bilang kapalit ng muling pagbubukas nito sa kanya. Ngunit biglang, pumasok si Michiro sa silid, na ginawang mag-transform ni Jin pabalik sa bersyon ng pusa ng kanyang sarili. Gusto ni Michiro ng higit pang mga sagot kung bakit iniisip ni Nana na siya ay isang masamang tao, at ito ay nang si Nana ay nagbukas tungkol sa kung anong uri siya ng bata. At ipinaliwanag ni Nana kay Michiro kung paano siya tumakas sa bintana isang gabi at nakalimutang i-lock ito, na naging sanhi ng pagpasok ng isang magnanakaw sa kanilang tahanan, at nagresulta iyon sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa umaga, ipinakita ni Kyoya sa mga batang babae ang isang bagong bangkay. Ito ang sinabing babala ni Jin kay Nana. Sa pagkakataong ito, wala sa mga kamay ni Nana ang kamatayang ito, at napagtanto ni Nana na may isa pang mamamatay tao maliban sa kanya. Pagkatapos, kinilala nila ang bangkay bilang isang batang lalaki na nagngangalang Ryuji. Nagsimulang mag-imbestiga si Kyoya, at nagsimulang magtanong kay Moga kung ano ang ginagawa niya noong gabi bago ito, dahil ang silid ni Moga ay nasa tabi mismo ng biktima. Sinabi ni Moga kay Kyoya na binibigyan niya ang lahat ng kanyang mga kaibigan ng isang napakahalagang pahayag. Pagkatapos, tinanong ni Kyoya ang mga kaibigan ni Moga kung ano ang lahat ng kanilang mga talento, at sinimula nilang ibunyag ang mga ito sa kanya. Ang isa ay may paglalakbay sa astral, ang isa ay may panggagaya ng boses, at ang huli ay isang uri ng kapangyarihan ng magnet ng tao. Sa wakas, tinanong ni Kyoya ang kasintahan ni Ryuji, na nagngangalang Fuka, kung ano ang kanyang talento. Gayunpaman, binabalaan niya ang mga ito tungkol sa kanyang overpowered na talento, at sinabing pinakamahusay na dalhin muna ang lahat sa labas, para maipakita niya ang kanyang kakayahan. Nang nasa labas, ipinaliwanag niya kung paano niya magagamit ang mga elemento ng lupa at kontrolin ang mga ito tulad ng hangin, na ginagamit niya sa pag-atake kay Kyoya, na nagtatapos ng marahas. Pagkatapos, tumakbo ang kanilang guro kay Kyoya, sinabi sa kanya na nasa telepono ang mga nakatataas. Bumalik sa silid, sina Nana at Michiro ay nag-iimbestiga pa rin sa pinangyarihan ng krimen, nang mapansin ni Nana si Michiro na mukhang nag-aalala. Nang maglaon, hiniling ni Michiro kay Nana na tumira kasama niya at sa kanyang mga magulang pagkatapos nilang magtapos sa isla. Naging sanhi ito ng pagiging emosyonal ni Nana, at lumabas siya ng silid. Matapos matanggap ang kanyang nahugasan at nalinas na uniforme mula kay Michiro, napagtanto ni Nana na ang bote ng lason na iniwan niya sa loob ng bulsa, na balak niyang gamitin laban kay Jin ay nawawala sa kanyang bulsa. Pagkatapos, lumitaw si Kyoya, at gayon din ang kanilang guro, na nagpaalam kay Kyoya na may darating sa isla mula sa punong tanggapan. Matapos tanungin ni Kyoya, nakiusap si Fuko kay Nana na tulungan siyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kasintahang si Ryuji. Nang maglaon, narating ni Nana ang silid ni Michiro upang hanapin ang kanyang bote ng lason, hanggang sa lumitaw si Jin na may dalang lason at ibinigay ito sa kanya. Sinabi ni Jin kay Nana na tingnan si Michiro, ngunit sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Michiro na walang malay sa paliguan. Pagkatapos ng debate kung ililigtas o hindi ang buhay ng isang taong may talento, at lalabanan ang kanyang ultimate mission, kinuha siya ni Nana at sa wakas ay sumugod sa kanilang guro para hilingin ang doktor. Ngunit sinabi niya sa kanya na humingi ng tulong kay Kyoya sa halip, dahil ang lahat ng mga guro ay umalis sa isla. Pinainom ni Kyoya si Nana ng gamot at nagmamadali siyang bumalik sa tabi ni Michiro. Mamaya sa gabing iyon, pumasok si Fuka at tinanong si Nana kung mayroong anumang mga pag-unlad sa kaso ng kanyang kasintahang si Ryuji, pero sinabi ni Nana na si Kyoya ang nag-aasikaso nito. Lumipas ang oras, at ito ay nang magising si Michiro, at sinabi kay Nana kung paano niya pinagaling ang isang misteryosong pusa na dumating sa kanya bago pumasok sa shower. Sa kagubatan, nahuli at nakipag-usap si Jin sa pumatay kay Ryuji, na sinasabi sa kanya na itigil ang pananakit sa mga hayop at alagang hayop sa isla. Samantala, ang misteryosong pangalawang killer ay ipinapakita na may pulong sa parehong lugar kung saan ang mga tagapayo ni Nana, si Mr. Soroka, ay nagsabing pupunta siya upang siyasatin ang isla. Bumalik sa isla, nakipaglaro si Nana kay Michiro, at sinamantala ni Nana ang pagkakataong ito para malaman ang tunay na intensyon ni Michiro, sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung bakit napakabait niya sa lahat ng oras, dahil hindi niya malaman kung bakit. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Michiro kay Nana na dati siyang binubuli dahil sa kanyang kapangyarihan, at talagang kinasusuklaman niya ang pagiging isang talented na tao sa anumang punto ng kanyang buhay. Hanggang isang araw, pinagaling niya ang isang ligaw na aso, at isang batang babae mula sa kanyang paaralan nang lumapit sa kanya upang pasalamatan siya para sa mabait at walang pag-iimbot na pagkilos. Simula noon, ipinagtanggol siya ng batang babae na ang pangalan ay Hitomi, mula sa lahat ng mga bully sa paaralan at hinimok si Michiro na patuloy na gamitin ang kanyang mga talento sa pagtulong sa iba na nangangailangan. Ipinaliwanag ni Michiro na si Hitomi ay may cancer, at namatay. Sinabi niya na ang pagkakaibigan ni Hitomi sa kanya ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa kanyang buhay,
kaya naman palagi siyang bukas at mabait, at handang tumulong sa sinuman gamit ang kanyang kapangyarihan, kahit na ito ay magpapaikli sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ay umalis muli si Nana sa silid, at ipinagtataka ito ni Michiro, dahil gusto lang niyang makipagkaibigan kay Nana, ngunit patuloy na nagpapakita ng iba't ibang emosyon si Nana. Nang siya ay umalis, si Nana ay nagkakagulo sa pagitan ng kung ano ang dapat unahin, ang kanyang pakikipagkaibigan sa kanyang pinakamamahal na kaibigan na si Michiro, o ang kanyang misyon sa kasalukuyan, na patayin ang lahat ng talented na nilalang. Sa sandaling iyon, muling pumasok si Jin sa silid ni Nana upang ibigay sa kanya ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Michiro, at idinagdag na maaaring nasa panganib siya. Alam ni Jin kung gaano siya inaalala ni Nana, ngunit si Michiro ay malapit ng atakihin ng pangalawang killer. Ang agarang tugon ni Nana ay pumunta at iligtas siya. Habang papunta doon, nakatanggap si Nana ng tawag mula kay Mr. Soroka, ang lalaki mula sa Talentless Human Council Headquarters, at kilala rin bilang boss. Sinabi niya na tumawag siya upang ipaalala sa kanya ang misyon at inaasahan niyang isakatuparan niya ito nang hindi nag-iiwan ng sinumang talented being. Sa sandaling ito, tila may pagbabago ng puso si Nana, at nagpasya na si Michiro ay kaaway pa rin ng sangkatauhan, at hindi niya karapat-dapat na ipagsapalaran ang buong misyon. Sinubukan ng natatakot na si Michiro ang mga pagtatangka na takasan ang pumapatay. Nang makarating sa kanya ang saksak na maaaring magwakas sa kanyang buhay, lumitaw si Nana at pinoprotektahan siya mula rito, kinuha ang saksak sa likod. Ibinunyag ni Nana na ang pumatay kay Ryuji ay ang kaibigan ni Moga, na kayang gumawa ng astral travel, si Rentaru, na nasa kanyang astral form pa rin, ay tinatapos ang mahinang si Nana gamit ang mas maraming saksak. Tila nakahanap ng kasiyahan sa pagpatay, na walang intensyon maliban sa maging sabik dito. Sa loob ng mga dormitoryo, nahanap ni Kyoya ang pisikal na katawan ni Rentaro, dahil pinlano nila ni Nana kung paano siya mahuhuli kanina, na sumisira sa kanyang paglalakbay sa astral. Nang mawala ang astral form ni Rentaro, si Michiro ay sumugod sa katawan ni Nana, naduguan at halos wala ng buhay. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang pagalingin ang kanyang mga sugat sa kabila ng mga protesta ni Nana na huminto siya. Nanambalik si Nana sa perpektong kalusugan, at mula sa kanyang dagwang damit at lugar kung saan siya sinaksak, walang bakas ng pinsala. Lumuhad siya sa harap ng katawan ni Michiro upang subukang makinig sa tibok ng puso, ngunit ang kanyang narinig ay nagpapahina sa kanya sa dalamhati.